kasing-kasing o Dios dili nimo tamayon. Lingi imong tupad ina kumusta imong kasing-kasing, tamayonon o dili. Sa nahitabo karon nga pagdakop ni former President Duterte pag naog yun sa airport gikan siya sa Hong Kong gahapon alas 9 buntag, unya gipalupad na siya ngadto sa Netherlands ba to, gisakay sa eroplano ngadto padong sa korte sa The Hague to sa Netherlands, kay adto kuno dito siya patubangon siyang kaso pagka mga alas 11 gabi na ay nagsyagit-syagit sa kalipay ng mga Filipinos, na asay nagsyagit-syagit sa kasuko o ng hilak ng mga Filipinos, pulos Filipinos. Lingya imong tupad ina unsa imong gibati ani. Former President nga sa iyang build Luzon, Visayas, Mindanao, daghan kay mga infrastructures, labi na gyud mga road concreting and widening, mga bridges nga nahimo niya. Nakapahimos ta karon sige tag-agi aning iyang mga infrastructures nga nahimo sa iyang administrasyon, build. Kisakahan niya ang sweldo sa mga policemen, gidouble, hapit gitriple, apil nas mga benefits. Ang mga government employees, gitaasan ang mga sweldo, mga benepisyo, mga senior citizens. Mga eskwelahan, gipangtukod, mga bilangguan, daghan kayong mga bag-ong mga bilangguan, Luzon, Visayas, Mindanao, kay bawa na ang mga BGMP. Ako, 5 years kong trabaho sa prisuhan, nakita nako nga porting dagkuas mga buildings gipangtukod para dili na maghuot kaayo ang mga piniriso, nga mura na lang silang mga lampinig ditong gipangsuksok. Gipanghimuan sila tag 3-story, 4-story nga bag-ong mga buildings, mga facilities para maharang-arang ang ilang pagkabutang isip mga binilanggo. Karon nga natagaan siya og accusation dito sa ICC or Interpol, wa ko kasabot unsay kalainan na ng ICC og Interpol. Gidakop siya without actual physical warrant of arrest o gitransport siya ngadto sa Netherlands kuno aron adto moatubang siyang kaso nga wa gani bisan usa ka korte sa Pilipinas nga mi-order ni ana nga i-transport siya. Sa diha pa ko prisuhan na assign prison ministry, kung dunay usa ka piniriso nga dadon ngadto sa laing lugar, magkinahanglan gyud court order. Kay once nahukman na ibutang ka anang maong facility, ibalhin kag laing facility, kinahanglan court order. Usa ka VIP nato sa Pilipinas, former President Duterte, Roa Duterte, gida ngadto sa laing korte, foreign court, without single court in the Philippines making such order. Unsay imong gibati? Isip Filipino, unsay imong gibati? Functional pa ba ang atong justice system in the Philippines? Girespeto pa ba ang atong Philippine Constitution? Ato pa bang girespeto karon ni ining maong hitabo? Doon na ba'y presidente sa Pilipinas nga nagbuhat ani
ngadto sa mga VIPs. Nahimo silang hardened sinners nga hasta ang Ginoo di na makadawat sa ilang mga sala. Pero ang Ginoo kay maluluyon man, mipadala gyapon siya og iyang mensahero. Gitagaan sila 40 days. Bisan gani si Jonas, kani si propeta Jonas, kani gihisgotas first reading, wa na ni siya ganahi sa Ninive. Gusto niyang ipasunog na gid ang Ninive because of their evil works. Kay natakdan sila sa ilang hari nga mo'y nag-order nila pagbuhat og tanang butang nga supak yus matas Ginoo. Mao to si Jonas, sa dihang primerong gisugo siya sa Ginoo, wa siya ni sakay sa barko nga padong sa Ninive. Ang iyang gisakyan nga barko padong sa laing lugar, pero gibagyo og maayo sa Ginoo, gibagyo og maayo. O niya, sa dihang na hibaw-an nga si Jonas di ay maoy hinungdan nganong ni abotong bawod perting dagkua, niingon si Jonas, iiksa ko ninyo sa dagat aron mohunong ning bagyo. Niingon sa tao mga tripulante dito, wa misaan isa wa mo isa, iiksa lang ko. Kay murag giingnan siya sa Ginoo, maamong gid ning imorong gisakyan kay nganong wa kamutuman sa kong sugo nga tagay sila og mensahe ang Ninive. Kay gusto lagi ni Jonas nga mamatay na gid ning taga Ninive. Sa dihang giiksa siya sa dagat, nilurang ang hangin. Si Jonas gitukob sa dako kayong isda, og dito siya giluwa. 3 days siya, matod pa sa atong gospel diri, 3 days siya dito sa tiyan sa isda. Gidada siya sa isda for 3 days. O niya, gidala siya ngadto sa baybayon sa Ninive, og dito siya giluwa sa isda. Pag gawas na niya sa tiyan sa isda, paglingi-lingi niya, oy, Ninive naman. Ingong Ginoo, di ka mo sakay barko padong sa Ninive, pasakay ti kag isda. Mao na ni ang atong unang pagbasa. Giingnan na sa Diyos Ginoo, sige, sultihi ang mga tao 40 days. Ug di gid sila mag-usab, hutdo na nako sila patay 40 days. Ang Ninive, dako kayo nga syudad, nga matod pa diri sa unang pagbasa, kung imong baktason tadlas lang niya, kanamang imo lang lakahon ba nga mo cross kaniya 3 days. Kinahanglan 3 days. Imagine ninyo, 3 days maglakaw ka, pila ka kilometro imong ma-travel. So, dinhis Pilipinas, murag wa pa ko kakitag syudad nga kung imong tadlason 3 days ka una ka moabot sa pika side. Wa no? Ang abot na aba. Bisan pati ngalig Metro Cebu, kay gikan dinhig lakaw ni padong dito Cebu City, bisag moabot pa ko ngadto sa Naga City, gikan dinhi, di ginakaabot 3 days. So purti kitang dakuha kitingali, gikabugo ngadto sa Santander. Mao na ang breath lang ba kanang iya lang bang cross. Nilakaw si Jonas og 1 day sa iyang pagsangyaw, natandog ang mga tao. Word of mouth, wala pa may cellphone sa una, karon ana may cellphone, no? Kuan raman to, group chat raman dayon ni nato karon. Ana i-live day nato, kita day stibok, mo bitang nakahibaw tag unsay nahitabo minute by minute sa pagdakop ni former President Duterte tungod ana mga live karon. Katag na, gabaha, galunop na sa atong social media. Di na lang ko mo detalye, kamo nalay tanaw diha. Unsa may nahitabo? Change of heart. Ang mga tao nga nakadungog, naghinulsol, nagbasol, og ilang gisi ang ilang mga sapot, og nagsulob silang sako, wa na sila mukaon. Niabot ang maong notice ngadto sa hari sa Ninive, sa presidente sa Ninive, ug ang maong notice nakatandog sad sa kasing-kasing sa hari. Iya sang gigisi ang iyang sapot, gihukas ang iyang harianong biste og naglingkod sa siyag sako o abo, nagpuasa og ni order pagid siya tanang mga tao hangtod sa mga bata, apil ng atong mga hayop,
way kaon, way inom, maghinulsol tang tanan, pamasin nga maluoy ang Ginoo nato. Mao na ang Ginoo kay maluluyon man, iyang gi-change ang iyang plano. Pero actually, wa mo change ang Ginoo sa iyang plano. Di man sa ko ganahan mo ingon nga gi-change ang iyang plano. Nga naman, gitagaan lagi niya 40 days. So, within pagyapos planos Ginoo, na kung maghinulsol ta in 40 days, naagyoy kaayuhan nga moabot. Og tungod ato, wa sila dayon nagpatay. As Filipinos, kining nang hitabo karon sa atong nasod, nalipay kang Ginoo ani. Have you guys considered a basier side? Nalipay kang Ginoo. Kaning mga Filipinos, atong mga kapwa Filipinos nga nagsigirog sayaw-sayaw, gasigi yes tungod kay nadakop na gyud, na priso na gyud si President Duterte. Nalipay kang Ginoo, kuyog ninyo. Kinisang na naghilak karon og nangasuko, naluoy sa kang Ginoo ninyo. Ana ba? Kinsa maron ani ang dunay mahinulsulon og mapaubsanon nga mga kasing-kasing. Duha ka hitabo sa atong nasod nga makapa-attract nato. Impeachment sa atong Vice President didto sa Congress. Gibuhat nila within 9 hours. Na-impeach ang Vice President sa Congress within 9 hours. Di ba? Guinness Book of Record. Doon na ba'y Congress sa tibuok kalibutan ng mga nasod, nag-i-impeach nila ang impeachable officer in 9 hours? Na? Umot lang. Nya, karong bag-o, gahapon, gidakop na way warrant of arrest, extradition by tawag ana, kanang labay ngadto sa korte sa gawas as if taga didto siya na kinahanglan yung adto hiringon, o kanang maong desisyon na finalize from gidakop man si President Duterte og 9 o'clock in the morning, pagka 11 in the evening lupad ng eroplano padong adto sa gawas. Sa ato pa final na ang desisyon, extradition ba na itawag ana sa among mga pari, exclaustration man na siya, kanang ipagawa adto kaslain ng congregation. Pila man ka oras? 9 o'clock in the morning, 11 o'clock in the evening. Pila na ka oras? 14. In 14 in 14 hours na final ang maong desisyon. Nga way bisan usa nga korte sa Pilipinas nga mi-endorse nga maunay desisyon dinis Pilipinas sa Philippine Court nga kining particular criminal anha ni hiringon sa inyo. Naa man gid naunta kay i-endorse man na siya. Gikan gani sa kaning branches, diha man ko bangko sa una, trabaho. Ang usa ka branch, dunay ipadang kaso ngadto sa laing branch or transaction ngadto sa laing branch, naa man gani ginay endorsement nga signed by authorized officer gikan aning branch, ug moabot na ngadto sa laing branch, di na dawaton kay hain man ang endorsement. Bisan kaming mga taga dinhi simbahan, ako gani karon moadto man kog Amerika kun madayon pa ni karong June 2 hangtod July 2 niya kay magmisa man ko didto na may mga schedule unsa may gipangayo pagpananghid nila didto sa ilang mga parokya.
Padad-agid si Father og endorsement gikan sa iyang diocese ug mauni ang mga specifications. Kay di gani siya magdaan ning maong endorsement, di siya dawaton dire. Kinsa kay ga-endorse nga ipada dito si President Duterte sa Hague nga korte? Nga wa may korte dinhi, labi na gid ang Supreme Court. Kay supposed to be Supreme Court gina nato ang mo endorse kay nation to nation guna siya. Sovereign nation against sovereign nation. Independent nation against another independent nation. Independent court against independent court. Kinsa man ang nag-endorse sa ato pag-i-overridean ang atong mga korte dinis Pilipinas? Kinsa may nag-override ang higher authority tingali kaysa atong mga korte? Doon na pa ba'y higher court kaysa Supreme Court? Naglihok pa ba ang atong human rights system and principles? Naghigda in taos President Duterte dito sa iyang Rome Rome arrest siya dito sa Villamor Air Base, nag-oxygen, natog, naghigda sa couch, niya gibutang oxygen kay ni-atake iyang sugar. Nag-insulin naman din na siya. Wag siya ipadag ospital. Di siya gusto mo sakay sa eroplano kay ang nindot ang hangyo sa mga pamilya, dadon usa siya sa ospital. Wag yun. Gialsa gid siya kay ibutang gyud sa eroplano. Naglihok pa bang atong human right? Naglihok pa bang atong due process? Kanay mga pangutana ni nato ba nga usahay kita mga Filipinos kung nahitabo ni sa usa ka former president, unsa na kaning nagwali, unsa na kanang imong tupad? Doon na pa kay balaod nga mo protektar ana kanang imong tupad. Unsa nakaha ang ato mga tao nga naa diha sa atong palibot katong atong gipang himuag balay. Doon na pa kay mo respeto sa ilang human right nga gani ang VIP sa atong nasod nga mga tao makakita manghilak pag adto ni President Duterte sa Hong Kong, gikan to siya sa Hong Kong rally. Pag adto gani pagbarog niya dito nang hilak ang mga OFW nga mitambong sa maong rally tungod sa gugma nila aning maong tao. Pero bisan gani pagpa-ospital lang, bisan gani 24 hours lang ihatag. Og dunay gipagawas kuno nga TRO unta ang Supreme Court, wa nakaabot. Kay pagkuha dito nila sa mga lawyer ni President Duterte, wa pa sila kakuha gani sa TRO, pero gitawagan na sila nga nanay TRO, ipakuha na lang. Kay di lagi pwedeng mag-cellphone lang. Kinahanglan ipakita gyud, di mo tuo ang mga pulis kung wa gyud actual nga TRO gikan sa Supreme Court. Pero nituo ang mga pulis sa text lang gikan sa ICC. Ang korte nga taga-ato mutawag nga di anay TRO, pick-upono na lang, dili tuhuan sa mga pulis. Pero ang text message nga gikan sa foreign courts tuhuan sa mga pulis. Unya ang giimposan na maong text mao ang atong VIP, usa sa atong mga VIPs din his Pilipinas. Doon na pa ba'y mandate o force ang giingon, we are here to serve and protect the Filipino people? Mao man ay basic commitment sa atong kapulisan o sa atong AFP, to serve and to protect the Filipino people by protecting our Philippine Constitution, saligang batas. We need change of heart. Mao na isip inyong parish priest o isip representative sa atong Catholic Church, akong iwali ni di ta maghuwat og 40 days, di sa ta maghuwat og 40 years. Let us have change of our hearts. Ato na ning usbon atong kasing-kasing, hunongon na ni nato mga yawanong batasan, kasina, kaning ni ang gugmas kwarta,
Kani usara man gyud bottom line ani, kwarta o gahom. Gailog ta sa kwarta o gahom, which is the root of all evils. Kwarta o gahom. Gilingay mong tupad. Ing namay pag-ipalit na lang ni natugtanan atong kwarta og slots. Ingna. Sige tagtigom ani, musangko tas kagubot. Sige tagtigom ani, sangko tas kagubot. May pag-ato na lang ning ipalit og slots. Nya ipangtukod tanig balay, ipanghatag tanig mga pagkaon. Di ba? Pero ako isip usa ka tao o usa ka leader, musaludo jud ko ni former President Rodrigo Duterte. Una, pag-ingon gyud sa iyang anak, wa lagi warrant. Katong ana-ana na sila dito, naaman nakuha man sa kanang video sa live. Wa lagi warrant, asang warrant. Ingon sa President Duterte ni Hong sa, ayaw lang, naalagi, naay warrant, relax lang, naay warrant. Nya katawa-katawa ra siya. Iya jung giparelax ang iyang family. Ana, pag-istorya sa niya dito nga padung na sa isa kay eroplano, ing siya, ako ning kuan ninyo ha, kay basig wala na ko'y chance nga mo lecture ninyo ani. Ikaw tore, nagkuan raman ka, nagtuman raman ka sa imong kana ganing katungdanan, pero anang pamalandungi sa dinyo ba nga unsa may akong kaso, unsa may mga legal basis nya inyo kung ipadangad to anang naangkuan kana ganing kurtiha nga wa may legal basis. Unya gawas pa din aman ta membro dito. Timan-in ninyo ha, duna ni dakong kanang dangers kuno ingon ani pagkasulti ba. Tanawal niyo social media. Iya rang gimaymayan, iya rang gilecture, wa gid siya mangisog. Kalma ra gid siya. Nya tanaw-tanaw pa niya ay kung tanaw-tanaw kay di ko mudagan, di ko mo exkias. Unsa pagutay exkias nga ni ana man ta dinhi. Nya matud pa sa istorya, gipusasan gid siya. Dili na lang unta papusasan. Ingon siya, sige lang, pusasi lang. Kinsay nagpusas? Si Torre kuno kana atong head sa police atong mana. Mo'y gapusas, nagpapusas na po si President Duterte. Di ba? Dalaygon nga buhat. Wa gani siya mo ingon sa mga tao, magkuanta, mag people power ta. Ang iya ra gyud, kalma. Agion ta ni, atubangon ko ni. Og iya na nang gibalik-balik pagsulti, ako'y siluti ninyo. Similar to this. Ako'y siluti ninyo. Kanang tanang gibuhat sa mga pulis, ayaw na sila file kaso. Ako mo i-file kaso kay og nagtuman sila sa akong sugo, ako mo inyong silutan. Iya sang giduphan karon, ayaw mo, kalma mo. Iyang giingnan sa diyang pamilya, kalma lang mo. Muagi kita sa due process. Iagi tani sa balaod. Ayaw anang inisog, ayaw anang sedisyon, pero gichargean siya inciting sedition. Atong iampo, no? Gibalikas masad mi anang President Duterte kami mga pari, hasta ganing Santo Papa nato iya mang gibalikas, hasta pag atong Ginoo iyang gibalikas, pero basig na siya change of heart. Atong iampo ang kahimtang ni President Duterte sa iyarong kahimtang dito, 80 years old, masakiton, galisod og lakaw, niya giingon ana pagtratar atong VIP sa Pilipinas, atong iampo. Labaw sa tanan, magampo ta nga duna untay change of heart sama sa hari sa Ninibe ang ato mga leaders karon sa Pilipinas, nga makakita sila sa wa nila makita unta nila ang Diyos nung side sa atong kahimtang nga Pilipinhon, ang nag-ilaid sa kalisod karon, ang kagutom, ang unemployment, ang mga injustices nga gihimo sa mga criminals, kaning mga addict, kining mga insurgents,
nga gipanghimo na sa nila karon kining mga tulis ug uban pa. Makita unta ni ang mga masakito nato nga wa na mga tambal kay wa na gani budget ang atong PhilHealth, wa maapil sa budget sa appropriation nining atong 2025 budget. Makita unta nila kining maong side ang mga taong naghilak sa kalisod nga wa magkinahanglan nining klasiha sa mga decisions nga gihimo nila karon. Change of heart.